Napakaraming errors ang dapat sana ay naiwasan kung nag-iisip-isip muna, nananalangin, nanunuri ang isang tao bago gumawa ng hakbang o pasya. Marami mga buhay na sayang o kaya malaking bahagi ng buhay na sasayang dahil sa mga pagkakamali. It's important to be wise. Sa paglago ng ating pananalig, dapat lalong papalapit ang papalapit sa kalooban ng Panginoon sa kanyang karunungan ng ating mga desisyon at mga hakbang. Listen for and listen to wisdom. Lord, we thank you that you are wise, that you are the God of wisdom. And because we are your children, we can approach your throne of grace and ask you, make us wise. Turuan niyo kami, Panginoon, na ang mga pagpapala niyo makita, maparami sa aming buhay dahil kami ay wise. Bless us with wisdom. At this point, Father, we ask you to cleanse us, forgive us our sins, restore our physical strength, energy, and health, restore our intellect, and even improve it so we can understand you. Lead us. Be our speaker. At nawa ang mensahe niyo para sa amin ngayon, maging maiksi, praktikal, malinaw, maipamuhay namin agad ang mga bunga nito. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, na pinanggagalingan ng mga pagpapagaling at pagpapala mo sa amin, dinadaanan ng lahat ng iyong kadakilaan tungo sa iyong mga anak. Nananalangin kami, nagpapasalamat. Amen. Listen for, maghanap-hanap, and listen to, tumutok, wisdom. Proverbs 1:8-9. My child, obey the teachings of your parents, and wear their teachings as you would a lovely hat or a pretty necklace. I'm reading from the Contemporary English Version. So napakaganda, sa simula pa lang, yung nagsasalita takes the position of a parent, somebody senior, somebody wise, talking to a young person, somebody who is still to know many things and should be teachable. At sabi niya, obey the teachings of your parents. Here, parents, among all humans and among all human relationship, parenthood is likened to the source of blessing. Wear their teachings as you would a lovely hat or a pretty necklace. Sa iba't ibang panahon ng fashion, iba't iba ang nagiging symbol ng pagiging fashionable, ng pagiging successful or a person of good taste. Kung yun naman ay magandang sombrero o magandang necklace, pero sabi, ano man yun, yung karunungan na nakukuha mo sa iyong mga magulang, isuot mo tulad ng pagpapahalaga mo, pagdi-display mo, pagpapakita mo sa tao ng iyong magandang mga bihis. Child here does not necessarily mean a biological offspring, although it can be included as a meaning of the word. Child is anybody that needs wisdom, could be taught, and therefore, the child here is everybody. Tayo yun. Kahit kayo mga magulang na rin, child pa rin tayo nung parent called wisdom. That nobody really arrives, no matter how advanced you are in years, it is important to remain teachable, to continue to seek teaching. At yung nagsasalita, parent here, or the parents mentioned, sabi, makinig kayo sa aral ng mga magulang, does not always have to mean biological father or mother. But usually, they are. Not all parents are wise, and not everything that parents teach us is wise, but usually, more often than not, parents are, and their teachings are wise. Therefore, parent here could be anyone who has and could impart good wisdom. People who have wisdom and could impart it. A parent is genuinely concerned with the child's welfare, has no vested interest, and is not manipulative. Usually. Napakalaking kabalintunaan ang magulang nagbibigay ng payo para imaniobra ang anak. Nagtuturo, nagbibigay ng kanyang kuro-kuro para paikutin ang utak ng kanyang anak para mapasunod niya at mapagawa sa kanyang selfish motive. Bihira yon. Kaya ang ginawang example dito ay parents' counsel or a parental counsel. Kasi ang tunay na magulang, ang tunay na taong may puso ng magulang, nagbibigay ng payo sa ikabubuti ng pinapayuhan. Hindi para sa kanyang ikasasama at hindi para sa sariling
kagustuhan noong nagbibigay ng payo. So tawagin natin yung parent dito sa Proverbs na ito na counselor number 1. Kasi may counselor number 2, just to differentiate. So everyone could be a child. My child, listen. Everyone could be a parent, meaning the dispenser of counsel. And everyone could be both child and parent at the same time, especially when counseling oneself. Nararanasan natin yan. Tayo yung bata, nangangailangan ng payo, pero tayo rin yung matanda na nagbibigay ng payo sa ating sarili. Ang dami-dami nating desisyon galing sa ganitong proseso ng paghingi ng payo. Humihingi ng payo mula sa sarili. Kaya, kahit sa pagbibigay natin ng payo sa ating sarili, dapat para tayong isang tunay na magulang. Ang ipinapayo natin, hindi yung gusto lang natin, kundi ano ba talaga ang mabuti, ano ang mainam, ano ang makakapagpaganda ng kalagayan ng pinapayuhan. Ano ba, pinapayuhan mo sa sarili mo, magda-drugs ba ako ngayon or not? There is a part of a person, especially kung nasanay na siya sa drugs o nagustuhan na niya yun, na ang ipapayo niya, sige, sumigi ka. Gawin mo yung gusto mo. Magwala ka, magkalat ka sa buhay, umabsent ka sa school, magtaksil ka sa asawa mo, payo mo yun sa sarili mo. Pwede maging ganon. Pero hindi payong magulang yun. Therefore, hindi mo pwedeng ituring yung sarili mo na magulang habang nagbibigay ng ganun payo. Kasi ang payo ng magulang, yung laging maganda, tama ang kauuwian, kahit mahirap yung proseso. So, a person could be the giver and the recipient of counsel at the same time. Kung minsan nakakapag-ingat tayo sa payo na galing sa iba, meron tayong filters, meron tayong screen, nasasala natin. Pero pag ang payo galing sa sarili natin, sa sarili nating mga makasariling kagustuhan, pag sa sarili nating mga desires, galing sa sarili nating kakitiran, biases, kababawan, usually we cannot protect ourselves from ourselves. Kaya marapat maging maingat sa paghingi ng payo kahit mula sa sarili. Everyone is to seek and heed advice that comes from a wise, sincere, and well-meaning mind. Note, even one's own mind dapat sinusuri. Ngayon pa lang mag-isip-isip kayo mga kapatid sa mga taong may impluensya sa inyo. Sa mga taong naka-impluensya, sa mga malalaking desisyon nyo sa buhay, godly advice ba ang binigay nila? Parental advice ba in the true sense of the word? That kung mali ang gusto nyo, the parent will dare to go against your will and to correct you. Saan-saan tayo napahamak dahil nakinig tayo sa maling advice? Ng iba o ng sarili natin? Godly counsel is to be valued, used, and displayed like a beautiful hat or a nice necklace. Kaya, napakayaman yung tao na ang nagpapayo sa kanya, ang pinapakinggan niya ay godly counselor. Yung ang ibinibigay sa kanyang payo, hindi para siya i-manipulate. So, importanteng suriin ang pinagmumulan. Kahit mga relihiyosong tao, relihiyosong katuruan, relihiyosong doktrina, susuriin mo pa rin kung godly yung counsel. Because a lot of religious teachings are manipulative. Na ang gusto lamang yung mga tao pasunurin, maging sunod-sunuran, maging tau-tauhan. Kaya nga yung mga Marxists, nagagalit sila sa established and organized religion. Sinasabi nila, religion is the opium of the people. And they are not completely wrong in making such a conclusion. Kasi napatunayan sa kasaysayan na napakaraming ginawang panggagamit sa tao ng religious doctrine. Pinapasubukang makipag-away, pumunta sa mga gyera, hinuhubaran ka ng iyong mga ari-arian at mga kakainin in the name of religion. Kaya dapat sinusuri mo rin kung manipulative ba. Ginagamit lang ba ako ng mga katuruan na ito para ako pakinabangan bilang isang spare part ng machinery ng isang relihiyon? Dapat sinusuri. Bagamat, kahit naman napakasinsira, napakagodly ng isang religious group or teaching,
Dapat naman talagang lahat magtulungan. Dapat naman talaga maging bahagi ka ng machinery. Pero dapat alam mo kung nandun ka because you are a part of the entire family or you are only being used as a spare part. Ganon din sa mga organisasyon, civic groups, corporate groups. Tinitingnan mo, ano ang gusto nila sa akin? At alam niyo naman, ang advertising, payo yan. Pag nakinig ka sa advertising, kahit hindi mo kailangan, bibilin mo. Dahil ang payo nila, bilin mo ang produkto namin. Bilin mo ang services namin. That's why pag nanonood ka ng mga commercials, nakakita ka ng mga print ads, mga posters, anything promotional, dapat may screen agad yung utak mo, may salaan. Iniisip mo, uy, anong manipulation ang gusto niyang gawin para makuha ang pera ko? Political talks, political rallies, political messages are also manipulative. Ang gusto naman nila sa inyo, boto. Laging merong gusto at gustong kunin sa iyo ang tao. Ang mga nanliligaw, manipulative ang mga messages niyan. Para paibigin ka, mahulog ang iyong loob. Halos lahat. Kaya dapat masuri, maging mapanuri ang tao. Para makaiwas sa mga kapahamakan na nangyayari sa mga taong napakabilis maniwala at napakadaling sumunod. So kailangan naghahanap tayo ng well-meaning, sincere, and wise advice. And we value it to the point that we wear it, it is visible. Dapat nakikita sa buhay natin, tulad na nakikita yung magandang kwintas o alahas, nakikita ng tao yung bunga sa atin ng good advice. Nakikita sa ating lifestyle, sa ating pananalita, at sa pagbibigay din natin ng payo sa mga nabibigyan natin nito. Sa pagpapatuloy, Proverbs 1:10-11, don't be tempted by sinners or listen when they say, come on, let's gang up and kill somebody just for the fun of it. And to go on, 13-14, we'll take their valuables and fill our homes with stolen goods. If you join our gang, you'll get your share. Ipinakita dito ng may akda ng proverb kung paano mag-manipulate ang propaganda. Paano magmaniobra ang maling payo. And let's call this counselor number 2. Remember yung counselor number 1, yun yung parental advice or parental advisor. Nagbibigay ng malinis, maganda, makadiyos na payo para sa ikabubuti mo. Itong counselor number 2, at ang dami nito. Ito yung ang payo para ka lang mabulag, mamanipulate, pakinabangan nila, and at the same time, at the end of the day, you will be destroyed. These are people who give ungodly advice, and they give advice to convince, manipulate, colonize your mind, to make people do evil or ungood things, and to tempt others with prospects of incentives. Laging may incentive ang ungodly counselor. May premyo. Merong ipinapakita sa iyong kakit-akit na bagay, kaibig-ibig, sa biglang tingin, na pag nagustuhan mo yon o dahil gusto mo na talaga to begin with, mabubulag ka na. Hindi mo na makikita yung panganib. Ganyan nahuhuli yung mga daga pag kumakagat sila ng mga trap, no, na merong pain. Ganyan nahuhuli ang lahat ng nahuhuli dahil may pain. Isang island sa Pacific ang merong mga unggoy na napakatitigas ng ulo. Ang pilitin nilang gusto nilang kunin, hindi nila bibitawan, natutunan silang hulihin ng mga tao sa island na yon. Yung mga tao, kukuha ng malaking nyog, lalagyan nila ng butas, tapos doon sa loob ng nyog na yon, maghuhulog sila ng makinis na magandang bato. At itong nyug na ito ay nakatali kung saan mang lugar na hindi mo pwedeng tangayin. Ang mga unggoy na dumaraan, sisilipin nila yung butas, makikita nila yung magandang bato, naaakit sila sa bato na yon, na-observe na yun ng mga natives ng island na to. So ipapasok ngayon ng mga unggoy ang kanilang kamay doon sa butas at kasya ang kamay nila. Kung gusto nilang ilabas uli ang kamay nila, pwede nilang ilabas anytime. Pero oras na naabot nila yung bato at nahawakan nila, hindi na nila bibitawan. At dahil hawak-hawak nila yung batong gusto nila, hindi na nilang mabunot-bunot ang kamay nila sa maliit na butas. Pero kung bibitawan nila yung bato, mabubunot nila. Pero hindi nila bibitawan. Yun, yung counselor number 2. Binigyan ka ng kaakit-akit na bagay,
Nabulag ka na sa panganib, sa kagustuhan mong makuha yon at ma-maintain na sa'yo, kaya nahuhuli yung mga unggoy ng mga tao doon. They were either domesticated, and I don't know if they get eaten, pero hinuhuli sila, period. Gaano karaming tao ang natatrap dahil ayaw bumitaw? Sa anumang bagay o kanino man na gusto nilang kapitan na ayaw nilang bitawan. Gaano karaming tao ang may asawa na nahuhulog ang loob kung kanino na hindi niya asawa at ayaw na niyang bitawan. Nalilimutan na niya na may mga anak siya, nalilimutan na niya na may mga magulang siyang masasaktan, mga kapatid na hihirapan din ang loob, ma-offend, may mga duty siya na makakalimutan na niya, ayaw niyang bitawan. Kaya dapat pinag-iingatan kung anong tinitingnan, pinapakinggan, at sinusundan. Lalong-lalo yung mga tinatawag na incentives. Kaya ang dami ring tao, kahit sa political field, nabubulag sa mga pwedeng manakaw, makurakot, nahahalina sila, nalilimutan nila na pwede silang ma-audit, pwede silang mabisto, pwede silang mabuko, at pwede silang makulong. Kasi nabubulag. Ano, mga kapatid, ang bumubulag sa inyo? Na nalilimutan natin maging matalino. Yung, matalino nga pala ako. Naalala mo lang kung may problema na. May mga bumubulag sa atin. Minsan yan, emosyon, madalas emosyon. Or desire, materialism, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Yung sa kagustuhan mong umasenso, sumikat, maging makapangyarihan, anong hinahawakan mong hindi mo dapat hawakan? Kasi dahil doon, nahuhuli ka. Incentives attract, blind, and manipulate the mind. And this is exactly how temptation works. Ganyan ang operation ng tukso. Merong iaalok sa'yo a proposal that you will find hard to resist. And because you are focusing on the incentive, your mind, your eyes will be clouded, and you will be foolish enough to forget cause and effect, the possible effects of a wrongdoing that you would commit. Kaya sa huli, pagsisisi. Sa huli, sobrang hirap o pait o parusa. Kaya mahalaga wise. Bago masyadong maging emotionally involved in anything, umatras kung alam mong sobrang laki at masama ang bayad na hinihingi ng sitwasyon na ito. Proverbs 1:15-19. Don't follow anyone like that or do what they do. Yun ang mga nagyayaya. Sumama ka sa amin. Pag sumama ka sa amin, magkakapremyo ka. Ikaw din may mapapala. Ikaw din merong advantage. Sabi, they are in a big hurry to commit some crime, perhaps even murder. They are like a bird that sees the bait, but ignores the trap. They gang up to murder someone, but they are the victims. The wealth you get from crime robs you of your life. Totoo nun, totoo pa rin hanggang ngayon. Sabi, huwag kang magpapadala sa mga nagyayaya sa'yo sa paggawa ng mali. Ang nakikita lang nila yung pain na mukhang masarap. Hindi nila nakikita yung bitag. Ang kayamanan daw na nakukuha sa masama, nagnanakaw din sa'yo ng buhay. May ginagawa sa'yo. May kukuhanin at tatanggalin sa'yo. Bakit? Because the universe runs in perfect balance. Laging pag may debit, may credit. Laging zero balance ang ending. May ninakaw ka, may kinuha ka sa masama, may kapalit yon. Hindi pwedeng wala. Pag merong masamang ginawa na walang naging bunga, madidisorganize ang ikot ng mga planeta, masisira ang buong sangkalangitan ng lahat ng sangsinukob because universe is kept and maintained by balance. At pag walang balance, magkakagulo-gulo. Kaya nakakatiyak tayo, magkakabalance yan. Hindi pwedeng hindi. Babayaran ang utang na yan. Hindi pwedeng hindi. So do not listen to and do not follow counselor number 2.
keeping in mind that counselor number 2 could be yourself. Hindi laging iba. It could be yourself. Kaya pag nagkaroon ng nakawan, na ang nagdakaw, tagaloob, ang tawag inside job, ang daling nagkakanakawan, ang hirap matrace. Pero natitrace din. Maraming pagkakamali, inside job. Ikaw din ang nagpayo sa sarili mo ng mali. Proverbs 1:20, wisdom shouts in the streets wherever crowds gather. What is the general idea of this verse? That wisdom could be found everywhere, from many people, from many types of people. Kaya nga ang sabi ng Desiderata, listen to others, even the dull and the ignorant, they too have their story. Wisdom is not monopolized by the academic people. Wisdom is not monopolized by the religious. Wisdom is found everywhere, and you could get wisdom from just anyone. Kaya dapat marunong kang makinig. Kaya sabi natin, listen for wisdom. May sinasabi ang tendera ng isda, makinig ka. Listen for wisdom. Kapain mo yung mga sinasabi niya, hanapin mo, piliin mo yung mga nuggets of wisdom. May sinasabi ang professor sa school, may sinasabi ang iyong kasambahay, makinig ka kasi may alam yon na hindi mo alam. Walang merong monopoly ng wisdom. Kahit saan, pwede yang makuha. Kaya, hindi excuse kung wala kang formal education. Maraming tao walang formal education, mas wise pa kaysa doon sa mga graduado. Hindi naman guaranteed na pag graduado ka, meron kang wisdom. Knowledge, pwedeng meron ka. But the application of that knowledge to ways that will benefit you in a good way, yun ang wisdom. At kahit sino pwedeng meron nun. Napakahalagang lagi kang willing makinig. Do not stand from your ivory tower and look down upon people thinking that you know better than they. You probably are better informed, but it doesn't mean that you are more wise. Ang dami-daming tao very informed, pero foolish. Kasi surface knowledge lang yung alam nila. Facts, figures, information. But how do you assemble and how do you make configurations of the information you know so that you could make a godly, a wise decision? Yun ang mahirap gawin. At hindi na ituturo ng paaralan yun. Ang naituturo lang yung information. At what do you do with that? How do you process it? Of course, up to a point, good education will teach you how to process information and knowledge and turn it into wisdom. But there's no guarantee that that always happens. So look everywhere for wisdom. Sa pagpapatuloy ng Proverbs 1:21-33, wisdom shouts in the marketplaces and near the city gates, and she says to people, how much longer will you enjoy being stupid fools? Won't you ever stop sneering and laughing at knowledge? Oh, sa marketplaces pa, you see, wisdom being vulgarized in a manner of speaking. Wala lang sa classroom, wala lang sa temple, hindi lang doon, kahit sa palengke. Sabi ko na makakakita ka ng wisdom sa mga daanan ng marami ng bayan, sa mga tarangkahan ng mga syudad. Sabi, gaano pa katagal kayo na magiging hangal? Kailan kayo titigil na manglibak, manglait sa karunungan? Yan kasi ang trabaho ng hindi marunong to sneer at and laugh at knowledge. It is easy to know who a foolish person is. Ang dali niyang i-judge yung ideya ng iba, lalo't yung ideyang ayaw niya o ideyang hindi niya naiintindihan, sasabihin niya agad wrong. At ito, number one sakit ng mga relihiyoso. Any idea that does not conform with their local church theology could only be demonic or of the devil. Kaya mahirap kausap kuminsan ng mga relihiyoso, ang kikitid ng utak. Ang laki-laki ng highway, ng kalsada, doon lang sila dumadaan sa puting linya sa gitna. Kumikitid. Dahil iniisip nila, yun lang kanilang pananaw ang tama. Sabi sa Proverbs, kahit sa palengke, kahit sa kalye,
makakakita ka ng wisdom. Walang specialists na may-ari ng lahat ng yan. Sabi niyo, huwag niyong libakin ang karunungan. Huwag niyong lilibakin agad ang isang ideya na hindi niyo naiintindihan. Baka kayo ang mali. And no matter how much you are convinced that you might be right, leave at least a certain space in your heart and in your mind that you could be wrong. Why? Because nobody is perfect. And your opponent could not be perfectly wrong and you perfectly right. Merong tama at merong tamang maririnig ka sa kanya at merong mali kang masasabi. Dapat tentative. Ang tao naghahanap ng karunungan, tentative. Hindi masyado agad permanent ang sinasabi. You never say never. You are ready and willing to be convinced. Pag may ideya na nadidinig ka na ayaw mong paniwalaan, hindi ka naniniwala, ang dapat mong sinasabi, hindi yung mali ka, ayaw ko makinig sa'yo, dapat okay, convince me. Give me your arguments and then I will think about it. Ang matalinong tao, hindi agad nag-yes o nag-no. Ang sasabihin ng matalinong tao, I shall see. Let's see. Hindi agad nangangako kasi napapako ka. Pagka nangako ka, nagbigay ka agad ng commitment, hindi mo pa nababasa yung fine print. May nagtitinda sa'yo ng kondo, may nagtitinda sa'yo ng lote, pirma ka agad dahil may libreng palanggana. Merong trap, no? Merong enticement. Yung pala, nasa fault line ng lindol. Aanin mo ngayon yung palanggana. Lalagay mo sa ibabaw ng ulo mo pag gumuguho na yung building para hindi ka masyadong masaktan. Yan ang nangyayari sa palanggana mo. Laging may offer yan. Kaya tatandaan nyo mga kapatid, pag may offer, ang isipin nyo agad, what's the trap? This is the bait. What is the trap? Kaya magmadali. Naku, pag pinagmamadali ka ng advertisement, huwag kang magmamadali. Kasi sa pagmamadali, doon kang magkakakommit ng mistake. Bago ka pumirma, basahin mo lahat-lahat, including the fine print. Kasi pag kailangan mo na, hindi pala i-deliver yung gusto mo kasi hindi mo alam. Sabi sa verse 23 ng Proverbs 1, listen as I correct you and tell you what I think. You completely ignored me and refused to listen. You rejected my advice and paid no attention when I warned you. So, when you are struck by some terrible disaster, or when trouble and distress surround you like a whirlwind, I will laugh and make fun. You will ask for my help, but I won't listen. You will search, but you won't find me. Yun ang sinabi ng wisdom. This is God speaking here because God is wisdom. Sabi niya, sa hindi mo pakikinig sa akin, sa katigasan ng ulo mo, mapapahamak ka, magkakagibang-giba ka, magkakawasak-wasak ka, at akala mo maaawa ako sa iyo. No, 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 no. Pagtatawanan kita. Ikaw naman ang lilibakin ko. Magpapatulong ka pero don't expect me to help you. Kasi nung ino-offer ko sa iyo, bago ka nagkamali, ayaw mo. Ngayon nagkamali ka na, tsaka ka palalapit, natural. Kasi nagkamali ka na. No, you won't find me. You will pay the price. There will be a balancing. Kaya sinasabi na sa scripture, a person who remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Hindi natin naiintindihan ng Diyos madalas. Akala natin yung awa niya, lagi nila yung binibigay kahit di ka deserving. Sabi niya, hindi ka nakinig sa akin nun, it's my turn. Ako naman ang hindi makikinig sa'yo. Verse 29, no, you would not learn and you refused to respect the Lord. You rejected my advice and paid no attention when I warned you. Verse 31, now you will eat the fruit of what you have done until you are stuffed full with your own schemes. Sin and self-satisfaction bring destruction and death to stupid fools. But if you listen to me, you will be safe and secure without fear of disaster. Kaya ka makailangan makinig. Kanina ng umaga, nag-post ako sa Facebook nung mga mapa, nung ruta, yung linya ng fault line mula sa Bulacan hanggang Muntinlupa, tungo pa kung saan-saan.
Sabi ko doon, kung nakatira kayo dito sa fault line, mahirap mang gawin, lumipat kayo kasi mas mahirap namang abutan pa kayo ng malakas na lindol. May nag-PM sa akin, sabi, ipag-pray na lang po kaya natin to, tito. Sabi ko, iha, mag-pray ka, pero lumipat ka pa rin. Ipag-pray mo na tulungan ka ng Diyos lumipat, ipag-pray. Pero huwag mo ipag-pray na huwag lumindol dyan, nakatakda yan. Para ikaw yung nakatira doon sa tabi ng ilog, tapos ipag-pray mo, huwag kang anurin pag bumaha. Ba't di ka mag-pray na makalipat ka at lumipat ka? Bakit mo ipag-pray sa Diyos na ibahin niya ang geography? Ibahin niya ang topography, ibahin niya ang lahat-lahat para lang for your convenience? Kaya iba nagtataka, Pastor, bakit po ipinag-pray naman namin? Nung nagkasunog, nasunog pa rin yung bahay namin. Di ba, dikit-dikit yung neighborhood nyo, tapos marami doon mga salasalakbat na kuryente, may mga iba nagkakandi-kandila pa. So pag nagkasunog talaga yon, nature will follow natural law. Of course, nakakalungkot na marami mga tao, ibigin naman nila, they are not always equipped to be in a safer place. Pero huwag kayong magtago sa likod ng panalangin, hoping na hindi yun mangyayari. Kasi pwede talaga mangyari yon. At kahit sa mga pinakarelihiyosong tao, sa kalagitnaan ng pagdarasal nila, nangyayari pa rin yun. Why? Because there is natural law that we must respect. That's why we should be wise. Before you attempt to break natural law, it is easier to obey it, to submit to it. Hindi natin binabaliwala yung halaga ng prayer, pero kita nyo, yung pray ng pray, pero walang ginagawang practical. Pagka inabutan pa rin sila ng dilubyo, nawawala ng gana sa Diyos, nagtatampo sa Diyos, nawawala ng faith. Paano naman, yung direksyon ng faith nila nung umpisa pa lang, hindi naman yun ang dapat direksyon. Because faith, if it has no works, is dead. Dapat kumikilos ka ng tama. Tapos dagdagan mo pa ng panalangin. O simulan mo sa panalangin, tapos kumilos ka, pero hindi pwedeng magdadasal ka, tapos wala kang gagawin. Tapos aasahan mo, i-exempt ka. Yan yung sinasabi dyan. Dramatized lang naman kasi yung pagsasabi dito. Hindi ka naman talaga pagtatawadan ng Diyos dahil nahirapan ka, no? Pero ang point, hindi nadadaan sa naawa sa'yo, therefore i-exempt ka. Kailangan gumawa ka ng paraan. And God is in us. We were made in God's image. The power of God is available to us. It should be done to obey God's law, to respect natural law rather than to overturn it. Importanteng maunawa natin yon para hindi tayo nagtatampo sa Diyos pag yung mga kapritsyo natin ay hindi natutupad. Merong mga hindi inom ng gamot tapos biglang namatay, nagtataka. Mawawala ng pananalig sa Diyos. Dapat naman uminom ka dahil even medical laws and medical science is within science, which is within natural law, which is God's law. Importanteng hindi bulag ang pananalig. Nananalig ka pero dilat ka para alam mo kung anong nangyayari. Wisdom speaks to and corrects people. At malinaw na malinaw sa verse 30, to reject wisdom is to reject the Lord. So ganun din yun. To reject natural law is to reject God who made natural law. Physics is the purest of sciences. And all physical laws were created by the one divine God who created everything. So para mo baligtarin yun, ibig sabihin hindi ka nagsasubmit sa divine authorship. Those who refuse to listen, pay a high price. Wisdom saves only when it is sought before, not after a mistake is committed. Ang pakinabang mo lang sa karunungan na natutunan mo matapos ka magkamali, para hindi ka na magkamali muli. Pero matutunan mo man yung lesson sa iyong pagkakamali, hindi na niya mabubura yung peklat, yung sugat, yung damage ng una mong pagkakamali. Pero ngayon, pwede ka na makaiwas sa pangalawang pagkakamali. Learning after the mistake will never undo the effects of the first mistake. But it can help you avoid a second one. So always seek wisdom. Godly people should seek wisdom, not superstition. Godly people should not be afraid of science. Because through the scientific process and the scientific inquiry, you discover the details of how God works. Knowing the details of how it's done does not remove the fact
that there was somebody who made it. Pag na-discover mo kung paano umaandar ang isang relo, hindi ibig sabihin walang gumawa ng relo na yon. So the more scientific you are, the more you will know that there's a creator because of all the harmony, the cause and effect that the scientific inquiry will let you know. Hindi kalaban ng ating espiritualidad ang siyensya. Science is a handmaiden of the Lord for us to see how He works. Kaya sino mga effective scientists, mga practitioners ng applied sciences, yung nakaalam how it works, then they're able to replicate it, to duplicate it, to keep repeating it for the benefit of whoever they want to benefit. Kaya magkapatid dyan, hindi yan magkalaban dapat ang pananalig at karunungan. Ang natatakot sa science ay yung mga nagre-rely lang sa superstitious religion. Those that live in the dark ages. Those who cannot explain anything, and when they are cornered, they just recede to a dark cave called mystery and faith. Hindi yan para sa mga tunay na mananampalataya. Ang mga tunay na mananampalataya matatalino. And if you have to prove something you believe in using theorems and configurations, do it. That will only point to the genius of the master designer who is our God. So always seek wisdom. Do not hide in ignorance and never use it to cover up for whatever shortcomings we have. Always identify the wise from fools. And always isolate wisdom from foolishness. Perhaps in the same person. Perhaps in yourself. Because in everyone, including yourself, there is something wise and there's something foolish. Sino lang ang mananaig? Sino ang papakinggan? Among our friends, merong people who are wiser than others. Merong more foolish. Sino ang mas madalas mong papakinggan? So, be careful with counsel that sells something. Anumang payo na merong ang ending ay ititinda, pag-ingatan mo. Hindi lahat ng tinda masama. Marami naman talaga tayong binibili dahil kailangan natin. Pero marami tayong nabibili na hindi natin kailangan. Nauto lang tayo na nagbebenta. Kailangan suriin. So be careful with counsel that sells something and counsel that manipulates unto the counselor's interest and advantage. May mga nagpapayo pa nga sa kanilang kaibigang babae. Iwan mo na yung husband mo, talagang walang kwenta siya, bla 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 bla. Kapapayo, iniwan nga ng babae. Yung palang kaibigan ng may gusto doon sa lalaki at siya naman bigla ang naging wife ngayon. Hindi lahat ng payo para sa kakabuti mo, dapat nagsususpecha ka rin sa mga payo. Manipulative ang marami dyan. Be careful with counsel that sets attractive baits. Pag laging may inaalok na kaakit-akit, usually it's a smoke screen. May itinatago na hindi mo gustong makita, ayaw nilang makita mo, tinatakpan nila ng pwede mong titigan na kaakit-akit. Therefore, brothers and sisters, take time. When you have to make a decision, take time. Be prayerful. Do not hurry to decide. Do not be hurried into deciding. Sino mang nagpapamadali sa inyo, huwag niyong papakinggan. Si Satan ang mahilig magpamadali. The Lord has all the time. And the Lord won't be offended if you would take time to pray, to study, to research. Hindi siya magagalit sa ganong klaseng approach. Kasi ganon ang style ni Lord. Ang nagpapamadali sa iyo, yung gusto kanyang tumingin lang doon sa pain, mabulag ka doon sa tunay na trap, and in the end, to get something from you that you will regret. So be careful with your own desires. Be careful with your own selfish interests. They could birth twisted self-counsel. Mga payo sa sarili na baluktot dahil nagmumula sa selfish interest. Sabi sa James 1:13-15, don't blame God when you are tempted. God cannot be tempted by evil, and He doesn't use evil to tempt others. We are tempted by our own desires.
that drag us off and trap us. Our desires make us sin. And when sin is finished with us, it leaves us dead. Kaya be suspicious mga kapatid sa anumang bagay na gusto nyo. At hindi rin masama maging suspicious kanino mang tao na gusto nyo. Kasi pag gusto mo, weak point mo siya, weak spot. At pwedeng doon ka pasukin ng deception. So listen for wisdom among much noise around you. Laging may wisdom. Saluhin mo, daklutin mo, kunin mo, naglipad yan. And listen to wisdom when you're able to identify it as such. How do you do that? You should be still, be quiet, so that you will hear the soft voice of the Lord. Ano ang mga inaalok sa inyo ngayon ng mga nasa paligid? Ano mga tempting choices are being dangled before your eyes? What mistakes have you already done because you never examined it thoroughly before making a decision? What lessons have you already learned that you must now apply? Yung iba naman, natuto na. Magkakamali na naman, paulit-ulit, parang hindi natuto. God wants you to be wise. Why? Because you have a specific time given to you by God here on earth. And that specific timeline of your life must accomplish certain things, must get to certain points, and must reach certain levels of development. But every mistake delays you. Every mistake stops you from getting to the next level. At hindi mo alam, naubos na lang yung buhay mo, namatay ka na lang nang wala kang nangyari, walang darating, kasi puro mistakes. Kumbaga, dapat gumraduate ka ng high school, hindi ka na makaalis sa second year, kasi puro failure. Kailangan matapos mo yan at a certain prescribed time so you could move on to the next. Because we have to grow from glory to glory. Don't waste your time committing mistakes and the same mistakes all the time. And you make a shortcut to wisdom by listening for it, by following it, by learning to follow in the footsteps of those that have gone before you who have done it the hard way. Bawat lesson ng ating mga magulang, mga biological parents, golden yan. Kasi bago sila natuto, sigurado nagkamali sila. O nag-observe sila sa ibang nagkamali. Huwag tinatakpan ng tenga pag may nagpapayo. Lalo't yung payo, godly, correct, and beneficial. Makinig. Sa pakikinig ng 1 minuto o 1 oras, baka makaiwas ka sa 10 taon ng pagre-repair ng isang pagkakamali. It is important to be wise because life is a purpose. And when you are not wise, you will not be able to cover enough space, enough level that you are designed to cover. Sayang ang panahon kung puro pagre-repair ng mali. Parang gumawa ka ng bahay, mali, repair, mali, destroy and reconstruct. Samantalang dapat matagal mo nang natirhan at matagal mo nang na-enjoy at nung tahimik ka na sa bahay na yun, marami ka na ibang nagawa, nakapag-negosyo ka na, nakapag-aaral ka na, may mga ginawa ka na, pero hindi mo magawa-gawa, kare-repair ng mga mali. Gaano karaming beses nangyayari yon, lalo sa love life, sa professional life. Panginoon naming Diyos, iba't iba ang kalagayan ng iyong mga anak. Iba't iba ang karunungan, iba't iba ang mga kamalian. Iisa ang katotohanan, you are wisdom. Teach us to listen for your voice, to listen to your voice, and to obey you. Bigawin mo kaming mapanuri, hindi kami madaya ng mga kung ano nung kaakit-akit at mga nagkikislapang mga bagay sa aming paligid. Teach us to be substantial, to give value to substance and not just form. Turuan mo kami maging matalino. Nang sa gayon, we move from glory to glory and we accomplish the greatest good possible to be done in this lifetime. Pagbulay-bulay tayo mga kapatid, identify foolish people around you who could be influencing you negatively. Identify foolish ideas from among even wise people. And very importantly, identify your weaknesses so that you will be fortified, strengthened to defend yourselves against your own weaknesses. Dear God, bring this matter down to daily life. Ano po mga practical application nito sa aming buhay, ituro mo sa bawat isa habang kami naman patuloy na nakikinig sa inyo.
Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapid ay pinamagatang Lesson 4 and 2 Wisdom.